Ito si Stefano. He quotes or he posted something. I've seen multiple creators copying my content. At first, I found it fun and enjoyed. But I started doing it frequently. I believe everyone has their own potential and I'd rather see them create something unique. Instead, I just want them to know their limits and respect to other creators and creative process. Alright. So, madaling salita, nag-post si Stefano, sabi niya nga, before, natutuwa siya. Ginagaya yung content niya, the same content, the same atake, the same ng paano yung direction ng kanyang pagko-content creation. Okay. So, he posted yung post. So, sino nga ba yung pinakamalapit sa ginagawa niya? Madaming gumagawa. The same sounds, the same atake, the same, yung parang cut ng video editing, di ba? So, obviously, marami nag-comment sa post niya at tinatag niya yung bata. Tinatag ng mga ibang nagko-comment. Okay, it's not about Stefano. Or, sama na rin natin. Okay? Marami nag-comment, si Ria, nabash. In short, nabash yung bata. Pitis sa page ng bata, nabash. So, ang tanong ko lang kasi, ako, yung concept ko, ginaya ko siya sa abroad. Alright? It was not my original concept. I was original here sa Pilipinas. Pero nung kasagsagan ko, nung 2023, 2024, 2025, ang dami nagbabayan sell, tawaran, ganon. Hindi lang parehas ng shop. Pero, the same idea, the same atake. I never quoted, I never posted na, kasi, for me, it's a compliment eh. Once, ginagaya ka, or, ginagaya yung ginagawa mo, it's a compliment eh. Para sa akin lang naman, hindi para sa lahat. Ulitin ko, I'm not talking sa ibang opinion na iba. I'm talking to my own opinion. Sa sarili kong opinion to ha. Huwag niyo mamasamayin, hindi ako nakikipag-away dito. I'm not arguing with Stefano, I'm not arguing ko no. Pero doon sa mga tao ng babash sa bata, yan. Ako mismo kawin nyo. Bata yon, 6 years old yon. Huwag nyo sisihin yung magulang. Idol ng bata yung magulang. Ay idol nung bata si Stefano, nakikita nila pito yung magulang. So, ginagaya. Ang tanong, ano bang masama doon? Nakakaagaw siguro? Nakakaagaw ba dahil kompetensya? I don't see the competition there eh. Bata yun. Ang dami rin naman gumagaya. Dahil ba sumisikat na yung bata? Dahil ba nakaka-reach na lang maganda? Maraming natutuwa? Pansinin mo lahat ng post ni Ria. Collab kayo ni Stefano. Natutuwa sila eh. There's no comparison with that. Hindi ko alam bakit kailangan, syempre, kahit sino pwedeng mag-post, kahit sino. Pero we're not sure kung sino talaga yung sinasabi. Madami. Okay? So, nakaka-apekto ba kay Steph? Naapektuhan ba siya? Alam niyo yung bata, umiiyak yung bata. Alam niyo kung nakakausap niyo yung bata, huwag niyo sisihin yung magulang. Dahil mismo yung bata ang gusto mag-vlog. Yung mga magulang ni Ria, sa totoo lang, pagod na. Ayaw na rin mag-vlog. Sabi niya sa akin, Boss Toyo, ang hirap din ng ginagawa namin. Pag nagsushoot siya, buong araw, nagsushoot yung bata, it takes 3 hours to 4 hours or 5 hours para matapos ang isang vlog. Okay, yung tatay lumapit din sa akin kasi before pa, nung nagsimula kami mag-collab, kasi kami nagbo-booking manager.
Okay? We're the booking manager of Priya. Kasi, nakitaan ko nakakatuwa yung bata. And, naghahanap talaga ng trabaho yung bata. Sabi niya, Daddy Toyo, wala ba tayong work? Natutuwa siya sa ginagawa niya. Natutuwa siya sa ginagawa niya. Tapos ngayon, umiiyak yung bata kasi nababa siya dun sa page niya because of Stefano post. Sa post ni Stefano. Idol siya nung bata. Idol niya si Stefano. Sabi mo nang walang originality. Walang originality. Bakit siya lang ba yung gumagawa nun? Ang dami. Tsaka bakit? Nakaka-copyright ba sa kanya yan? Does it affect? Sa bawat vlog ni Stefano, 350,000, 300,000 ang asking niya. Every commercial niya, ganun lang hinihingi niya. Naapektuhan ba? Ha? Makakabawas ba yun sa kanya? Is it a threat? Kaya siya nag-post? Gusto ko lang malinawan. Ha? Alam niyo magkano lang ba tinitip ng bata? Ha? Wala pa. 20,000, 30,000 for the whole day. Yung buhay nila, gusto lang nilang guminhawa. Tapos yung mga nambabash, ano? Ayaw yung may umangat na tao? Kasi sabihin, hindi original. Hindi original. Ha? Iniiwasan nga namin matulad. Like yung pag-a-apply, iniiba nga yung atake. Nangungupal lang si Rhea dun sa mga ginagawa. Pero as much as possible, may conversation ba yung tatay para mapakita na hanggat maaari, hindi nga maihawig or maitulad kay Stefano. Kaya huwag nyo nasisihin yung tatay. Pito yung magulang. Hindi ganun yun. Wala nga minention. Tama kayo, walang minention. Pero tingnan nyo yung page ng bata. Pinuputakte ng basher. Ano, hayaan ko ba siya? Nasa poder ko si Rhea. At habang nasa poder ko siya, kahit sinong kaibigan ko o nasa poder ko, ipagtatanggol ko. Kaya ako nagre-react ng ganito kasi nasa poder ko si Rhea. At kung makikita niyo yung batang umiyak kanina sa akin, hindi ba kayo mahahabag? Ha? Wala pa rin originality. O kung sino ka man, Leslie. O ba't ikaw ba may originality ang buhay mo? Tumingin ka nga sa Pilipinas. Alam mo sa Pilipinas, magnegosyo ko nga ng isa dyan eh. Pumatok, lahat yan gagayahin. Nasa Pilipinas tayo. Hindi mo pag-aari ang Pilipinas. Kaya nagsasabi, walang originality, ganun pa rin yung mindset nyo. Talungin nyo sa sarili nyo kung ni minsan wala kang ginaya. And we're talking about 6 years old kid here. Hindi pang gagaya yun. Siya lang ba nang gagaya? Wala lang akong pakialam sa iyo kahit ano sabihin nyo, kahit nanggagaya pa si Rhea or what. Bakit? Bakit siya nagpo-post? Tanong nyo muna, bakit siya nagpo-post? Dahil nanggagaya siya? Anong epekto kung nagagaya? Yung iba nga nag-skits eh. Yung iba nga may ginagaya rin eh. Ako nga nung sasagsagan ng kasikatan, sobrang sikat ng posters, ang daming gumagaya ng iba-ibang pagbebenta-benta ganun. Who started buy and selling tawaran? Ako. Aminin ko sa inyo, ako. Hindi guilty yon. Hindi guilty. Nagagalit ako sa mga nang babash. Akala nyo naman kung sino kayo mga nang babash doon sa bata. Anong grabe reasoning? Dahil sa panggagaya? O, alam niyo, mga katulad nyo, kayo yung mga kuwang-kuwang. Yan ang sasabihin ko sa inyo. Kuwang-kuwang kayo. Kayo yung mga taong walang mararating. Yabang nito? Oo, mayabang ako. Bata yun eh. Mangyari kaya sa anak nyo yan. Mga tanga pala kayo eh. Sasabi, sa anak nyo kaya mangyari yan.
Sige, sa anak nyo mangyari yan. Mabash yung anak nyo. Kahit hindi ko anak yon, nasa poder ko yon. Tinuturing ko yun na pamilya ko. Kaya pagtatanggol ko yun kahit anong mangyari. Yan ang tatandaan nyo. Ipagtatanggol ko yung bata. Wala akong palam. Yan. Wala akong palam sa inyo. Wala akong pakialam sa inyo. Gagawin namin kung anong gusto namin gawin. As long hindi kami nakakaapak ng tao. Napakan ba ang pagkatao? Sige nga. May naapakan ba ng pagkatao rito? Ha? Meron ba ditong napakan ng tao? May na-degrade ba rito? Ha? Hindi. Tanggalin mo nga yung Buenas. Yung link na yan, automatic lang yan. Hindi ko lang yan natatanggal. Tanggalin nyo nga yan. Hindi ako nagpo-promote ng sugal dito. Naka-automatic yan. Tanggalin nyo nga yan. May mga kupal dito eh. Akala dahil nag-live ako para sa sugal, wala akong pakialam dyan. Tanggalin nyo yung link na yan. Walang nang babash sa bata, ikaw i-bash. Tanga. Tanga ka, Trixie Maytan. Isa kang tanga. Isa kang malaking T. Una, tuwan-tuwa kayo sa bata. Kulab kayo ni Stefano. Kulab kayo. Tapos nung nag-release yung Stefano, biglang nag-bash. Walang originality. Ang tawag sa inyo mga kwang-kwang. Kung matapang kayo, punta nyo ako. Dito lang ako lagi sa museum. Puro kayo bash. Pagdating naman sa personal, papapicture kayo. Puntahan nyo ako rito. Tanga, hindi ko pinost yan. Alexander Ibay. Yan, nakapin na yan dyan. Kaya kada live ko meron yan. Huwag kang tanga. Hirap kasi sa inyo. Hindi kayo gumagawa ng paraan para masenso ang buhay nyo. Yung bata na yon, gusto lang umasenso ang buhay. Diba? Oh, okay, sa patong tangang John Errol San Jose. Diba, hindi mo ba naintindihan? Binasa ko nga, I've seen multiple. Wala naman ako sinabi na binanggit si Rhea. Ang sinasabi ko, na bash si Rhea. Pumunta kayo sa page ni Rhea. Puro comment doon. Tingnan mo yung bash ni Stefano. Puro Rhea rin doon. Hindi naman magtatanggol yung bata eh. Anong alam ng bata? Kahit yung magulang na may problema. Oh, sino magsasalta sa kanila? Ha? Bakit yung sound? Sa kanya ba yun? Hindi na naman sa kanya yung sounds na yun ah. Ulitin ko. Hindi ko alam kung bakit napapost. Baby, siguro, nakita niya, madami na talaga. Multiple nga eh. Madami na. Pero, pansinin nyo, yung sa mga comment ko, sino lagi nako-comment. Kung kaninong pangalan. I-check nyo rin ang post ni Rhea. Kung sino maraming nabash doon. Obviously, ang pinakamalapit dyan is Rhea. Huwag na kayong malinis, magmamaangan. Huwag kayong magsabi na hindi si Rhea yon. Pansinin nyo yung comment. Rhea was the closest to Stefano. And maybe, I don't know what he's thinking. Pero Steph, kung nakikinig ka, idol ka nung bata. At ngayon, natutroma yung bata because of yung mga tao nang babash sa kanya. Maybe it's not your fault. Kasi pwede mo naman talagang sabihin na hindi naman siya si Rhea. Hindi naman talaga si Rhea yung pinapatamaan mo. But, tangina kalokohan, nagso-social media ka, alam mo sa netizens, alam mo kung gaano katalangka ang mga tao.